Breaking news mga kababayan, nako po, Attorney Season, Legal Counsel ni BP Sara sumabog. Sinabi na walang jurisdiction ang Kongreso na magsagawa ng anumang trial tungkol sa impeachment. Nako mga kababayan, kawawa. Kawawa si De Lima, Trillanes, sila Luistro, Terry Ridon, umiiyak, humagulgol sa takot mga kababayan. Pakinggan po natin paano binuljak ng attorney ni Inday Sara. Wala pala kayong jurisdiction na magsagawa ng mga trial. Tapos ang lalakas ng loob nyo. Yan ang sabi mga kababayan ng mga komento eh. Inuuna nyo yung impeachment ni Sara Duterte kaysa sa nangyayaring krisis sa Pilipinas, sa buong mundo. Anong ginagawa nyo? Nagsasayang kayo ng buwis ng taong bayan? Trilyones na nga ninakaw nyo. Tapos eto pa, impeachment pa ang inatupag nyo. Ang kukupal nyo, ang kakapal ng mukha nyo. Yun ang sabi ng taong bayan mga kababayan. Kaya dito, abogado ni Sara, sumabog na sa galit. Binuljak na sila De Lima dito na galing-galingan. Na sinabi na si Sara daw ay hindi sumusunod sa Constitution. Eh kayo nga, sinabi nga, wala nga kayong jurisdiction na magsagawa ng trial. Tapos galing-galingan pa kayo, tapos umasta pa kayo, akala nyo. Yan ang sinasabi ng abogado at ng mga komento dito. Ayan o, the committee has no jurisdiction to conduct any form of trial. Yari, pakinggan po natin paano najumbag ng abogado ni Inday Sara itong mga maletagang na ito. Ito na po. We believe that the committee really has no jurisdiction Nako. to conduct any form of trial. Yari. Clarification po ng chairperson and some members of the committee na ito daw pong ginagawa nila is like not like a mini trial but like preliminary investigation. Ikukumpara doon sa usual na legal process na ginagawa. At ang sabi po, parang po kay Representative De Lima, parang disrespectful daw po na hindi humarap si Vice President Sara Duterte para personally ipaalam o i-lay down yung kanyang mga rason kung bakit hindi siya dahil or haharap na dito sa pagtingin. Yun po. Thank you. Alright, thank you. So, you have two questions, right? Number one, it does act to the statement that what the committee is conducting is not a trial, but is allegedly a preliminary investigation. Number two, you also want us to react to the statement of Representative De Lima Ayan na. to the effect that the nuance of the response Medyo hindi marinig. at the committee hearing today is allegedly a disrespect. Let me respond to the second one before I go to the first one. We regret that that's how the good representative feel, but we also had very clearly in our letter and with good intentions, because it is our duty as lawyer to put the defense or best defense available for our client. And at this point, we really feel or we believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation that was extended to us, signed by the chairperson of the committee, and we had submitted this even before the committee hearing today. So we don't know, we don't understand how that could be a form of disrespect. Ayan mga kababayan ko, kawawa naman si De Lima, sila Luistro.
Nasupalpal na dito. Ayun o, bright mga lawyers natin. God bless BP Sara. Ikaw ang aming susunod na presidente. Ayaw namin ng agbang-agba. Krisis ni nga sasabihin, huwag kayong matakot. Chillax lang kayo. Hindi ko pa nararamdaman ang krisis sa Pilipinas. Di ba yan sinasabi? Hindi pa natin ramdam ang krisis. Bulaga. Bulagang pag-iisip. She's brilliant, fearless lawyer. Ayan, sinasabi natin. Hindi natatakot ang mga lawyer kasi nga alam nila ang kredibilidad ni Inday Sara. Sabi nga dito, gusto namin siyang mag-testify. Si Madriaga, sabi ng mga tangalista. Sabi ng mga kongresista na gustong pabagsakin si Sara. Pagbibigay ng protective custody kay Ramil Madriaga, pinalagan ng mga abogado halaka. Go 16 defense lawyers, laban. She's brilliant and fearless. Batas lang yan mga crocs ang susunod nila. Desisyon na po ninyo na iakyat sa Supreme Court para mahinto na itong mga oplok. Ayan, iaakyat na po sa Korte Suprema ang kaso ni Sara. Halaka, yari na naman si Dilima dito. Nonetheless, let me address your question on the statement that what is being done at the committee level is a preliminary investigation. And they may be referring to the comparison of the committee level proceeding as akin to a preliminary investigation. However, if you have taken note of the past statements by members of the committee, and this is not even something that we said or stated, the term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. And in fact, you only have to look probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives or any of its committees cannot do that. O, kita nyo mga kababayan ko, hindi pala pwedeng gawin ng congressman na mga maletagang na basta-basta na lang mag-conduct ng mini trial. Bawal pala ito. Sa Senado dapat gawin ang pagdinig ng impeachment ni Sara. Kasi naman mga kababayan, kahit anong sabihin ng mga abogado ni Sara, mga congressman yung nasusunod. Isipin nyo si Sara ang magdadala ng ebidensya para patunayan na nagkasala siya. May ganun ba yon? Si Sara na ang maglalahad ng ebidensya. Ano yun, hindi kayo maghihirap? Kayo nga ang nagkakaso dyan So si Sara magdadala sa inyo? Siniswerte kayo? Dilima? Luistro? Terry Ridon na kinasuhan ni Tatay Digong ay sinibak pala ito dahil sa kawalang yaan, pagiging corrupt nito, gala ng gala, wala namang ginagawa. O ngayon, galit na galit kay Tatay Digong at kay Sara kung ano-ano nang sinasabi dito. So ngayon, wala pala kayong jurisdiction kay Sara na mag-conduct ng impeachment dyan. Yari na mga kababayan ko, iyakan na ito. Tuloy pa natin ito. And I think this is very clear also in the Duterte ruling, both in the 2025 and 2026 decisions of the Supreme Court, that constitutional parameters with respect to the conduct of the entire impeachment proceedings should always be complied with, especially given that it's not only a purely political proceeding, it is also a legal proceeding, and therefore must comply with the fundamental law. And what is our fundamental law? Our fundamental law is the Constitution. You don't even have to write it in any contracts or agreements or any rules. It's written
in every rules, in every contract. That's how fundamental the objection of the respondent is to the committee proceedings. O ayan mga kababayan, ano bang sinasabi ng Korte Suprema dito mga kababayan ko? Ito po, check po natin. Supreme Court. To BP Sara impeachment. I-check natin mga kababayan ha. Ito po, pakinggan po natin. Ito po, tingnan nyo po ha. Para maiyak itong mga, ito po, tingnan nyo po. By a unanimous vote. O, i-check lang natin mga kababayan. BP Sara impeachment. Para paiyakin natin ang mga tangalista dito. Huwag kayong iyakin. Dahil binasura na ng Korte Suprema itong kay Sara. Ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed. O, check natin mga kababayan ha. Check lang natin. Para malaman natin ang katotohanan dito. Eto po. Iyakan kasi kayo eh. Hindi nyo kayang talunin si Sara sa batas. All those participating. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ito. Itong sinasabi ng Korte Suprema. Para paiyakin natin sila Delima dito, TikTok, BP Sara. Ito po. Para malaman nyo po. Ito, tingnan nyo mga kababayan na BP Sara impeachment. Ito po, mga kababayan ko. Para malaman nyo, nagsalita ang Korte Suprema dito. O mga tangalista, makinig ng hindi tanga-tanga. Kayo nasasabihang tanga kayo dyan eh. The Supreme Court en banc denied with vote all those participating. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Vote all those participating. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Ayan mga kababayan ko. O ano, sagot mga tangalista. Bobolista, sagot kayo. Sumagot mga tangalista. Sumagot kayo, huwag kayong tatanga-tanga. O ito na po. Kasi nakakagigil ang mga ito. Basta tumulong sa bansa, nasugpuin ang mga kawatan, uto-uto pa ang mga ito. Ito po. Good afternoon, Attorney Joseph Peteranco from Manila Polillo. In asserting the unconstitutionality of the House jurisdiction over the achieved here po ba, are we trying to stop the House hearing? Or have we made any legal move na ipahinto to? Or it's just a mere position ng defense team? Well, for now, that's really the position of the defense team na unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito to simplify things. Sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini trial. At again, kaklaruhin ko lang yung emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila. Hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements no ng either Committee on Justice or even other personalities. Ayan mga kababayan ko.
Nako po, yari na. Bright mga lawyers. Bright ang mga lawyers nila, oh. These BP Sara lawyers are brilliant, but the other party, De Lima, Luistro, are thumbs down. This case is purely biased and monopolized, favoring their side, even if they don't have enough evidences against BP Sara. It's very, very unfair, sabi ni MB Ren. Napapansin ko, ang pangit lagi yung mic ng mga taga-SMNI. Oy, ayusin nyo daw. Sabi ni Joshua Manago, 2028 atin to, BP Sara Duterte. Malapit na. The Constitution is standard, tall and powerful. Jurisdictional parameters, boundary, HR acted on the seat. Halaka. You are not police to conduct investigation. FPRRD plainly said this before the Quadcom. Trial is for the Senate to work, not the HOR. Halaka. Gumagawa kasi ng sariling batas ang mga ito, mga kababayan ko eh. Tignan nyo po ito. Michael po ay papatawag sa impeachment hearing ng House. Pupunta kay si mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy, mga kababayan ko, mag-like and share at subscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay po.